Hayan po natin ang talambuhay ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato Di Carillo, sa kanyang 30 taong walang kaparis, matagumpay at mabungan niyang paglilingkod sa Diyos. Ang lingkod ng Diyos ay isinilang noong December 17, 1958 sa Quezon City. Bagamat siya ay mula sa marangyang pamilya na may sariling negosyo, maaga siyang naulila sa ama. Kung kaya't siya ay lumaki sa layaw, napabarkada, nalulong sa masasamang bisyo, nabuhay sa kasalanan, sa pangit at talunan na pamumuhay. Naging makabuluhan lamang ang kanyang buhay nang makilala niya at tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay noong January 12, 1986. Ito ay sa pamamagitan lamang ng isang brochure na kanyang natanggap na naglalaman ng salita ng Diyos. At mula noon, siya ay totoong nabago at ang kanyang buong buhay ay itinalaga na sa Panginoon. Noong June 1988, ang lingkod ng Diyos ay nakatanggap ng mandato mula sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil sa maalab na pag-ibig sa Diyos at sa mga kaluluwa, agad-agad siyang sumunod sa Panginoon at iniwan ang kanyang negosyo at marangyang pamumuhay. Iginugol niya ang kanyang buhay sa pananalangin, pag-aayuno, at pamamahagi ng salita ng Diyos sa bawat taong kanyang nakakadaupang palad, at sinimulan niyang itayo ang Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa munting kalsada ng West Point, Cubao, Quezon City noong October 1989. Sa kanyang pagsisimula sa ministeryo, matinding pagsasanay at paghubog ng buhay ang kanyang naranasan kasama ng kanyang buong pamilya. Naranasan niyang walang masarap na pagkain, walang gatas ang mga anak, walang pamasahe, walang hawak na pera. Kung kaya't 7 beses siyang iniwan ng kanyang asawa. Subalit hindi siya natinag. May pera o wala, kasama niya man ang kanyang pamilya o hindi, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos. Hindi rin birong pag-uusig at akusasyon ang kanyang hinarap. Siya ay nademanda ng walang kasalanan na balita na walang katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng harang at pagsubok sa paglilingkod, siya ay nanatiling tapat sa Diyos at sa mandato. Kaya't binigyan siya ng Diyos ng tagumpay sa lahat ng bagay. Mula sa 15 miyembro na dumadalo sa kalsada ng West Point, Cubao, ang ministeryo ay lumago at nalipat sa mga bahay panambahan sa iba't ibang dako ng Quezon City. Sa Harvard Avenue, sa 15th Avenue, sa Seattle Street, sa 814 Aurora Boulevard, sa MLI Building, sa Maya Theater, sa Cinema 21 Building, hanggang sa number 1069 EDSA, Barangay Katipunan. At hindi maawat ang paglaganap ng ministeryo sa buong Pilipinas, patungo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng pangangaral ng lingkod ng Diyos na makapangyarihan, maapoy at matatag na mensahe ng kaligtasan, kagalingan, kalayaan, kasaganaan at apostolic revival, kasabay ng paghahayag ng mga dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan ng Oras ng Himala Miracle After Miracle Explosion at Living Like Jesus Conferences. Bata't matanda, lalaki at babae ay nakaranas ng kamanghamanghang pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Ang mga may sakit at karamdaman ay gumaling. Ang mga walang pag-asa, bigo,
itinakwil at bilanggo ng kasalanan ay nabago. Ang mga mahihirap ay sumagana. At ang Iglesia ng Diyos ay lubos na napagpala. Kaya naman, hindi maawat-awat ang pagbabiyahe ng lingkod ng Diyos sa buong bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Sa pangkasalukuyan, mayroong libu-libong pastor at manggagawa ng Diyos at milyon-milyong Living Like Jesus congregation ang nasa ilalim ng pamamahala ng lingkod ng Diyos dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. At walang tigil ang pagkakagamit ng Diyos sa buhay ng kanyang lingkod sa pamamagitan ng programang Oras ng Himala sa radyo, telebisyon, cable television, website broadcast, social networks, Living Like Jesus Satellite Network, audio-video recordings, at maging sa LED billboards na kung saan ang mga tanda, himalat kababalaghan ay patuloy na nahahayag sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ang kanyang mga aklat, magazine, mga babasahin, at maging ang kanyang mga aral na nakapasok sa mga kilalang newspaper sa Pilipinas at magazine sa ibang bansa na nakapagbabago ng buhay at nakapagpapatatag ng pananampalataya ay patuloy ring kumakalat.
Napakarami ring napagpala sa anointed prayer cloths na binalot ng kanyang